Alam nyo, may mga kwentong hindi lang basta mga salaysay, di ba? Parang mga gabay sila na humuhubog sa ating kultura. At ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang alamat sa Pilipinas. Ito ang alamat ng kamatis. Halina't alamin natin ang kwento sa likod nito. Pero teka muna, bago tayo dumiretso sa kwento, ano nga ba talaga ang isang alamat? Kasi sa Pilipinas, hindi lang to basta kwentong bayan. Ito yung paraan para ipaliwanag kung saan nanggaling ang mga bagay-bagay, pero mas mahalaga, paraan din to para may pasa ang mga mahahalagang aral at pagpapahalaga sa mga susunod na henerasyon. Okay, so sa puso ng alamat na ito, nandoon ang isang ina. Ang pangalan niya, Camallia. At ang kwento niya, grabe, ito'y isang kwento ng pag-ibig at pagtitiis na talaga namang walang katulad. So isipin ninyo to, isang maliit na nayon. At dito nakatira si Camallia. Siya ang sentro ng ating kwento. Isang ina na para sa kanya, bawat paggising ay simula ng panibagong pakikipaglaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pero yung paghihirap niya, hindi lang simpleng kahirapan, mas malalim. Araw-araw niyang tinitiis ang asawa niyang abusado, lasinggo at sugarol. Lahat ng kakarampot niyang kita sa paglalabada sa pilitang kinukuha sa kanya. Kahit yung mga kapitbahay na gustong tumulong, pinagbabawalan pa. At ang pinakamasakit sa lahat, pati yung pinaghirapan ng panganay niyang anak, hindi pinaligtas. Ganyan kabigat ang krus na pinapasa niya araw-araw. At sa gitna ng lahat ng yan, alam niyo ba kung ano yung pinakamatinding sakit para kay Camallia? Hindi yung mga pananakit sa kanya, kundi yung makita niyang umiiyak sa gutom ang mga anak niya. At ito ang pinaka-importante, kasi yung pagmamahal niya sa kanyang mga anak, yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para magtiis. At dito na tayo papunta sa isang medyo malungkot pero napakahalagang parte ng kwento. Dito natin makikita kung paano ang lahat ng pagdurusa niya ay umabot na sa sukdulan. Siyempre, may hangganan din ang katawan ng tao, di ba? Dahil sa patong-patong na problema, gutom, pagod at walang tigil na pang-aabuso, unti-unting bumigay na ang katawan ni Camallia. Kahit gaano pa katatag ang kanyang loob, napagod na rin ang kanyang katawan. Bago siya mamaalam, mayroon siyang isang huling hiling. Isang napakasimpleng hiling na nagpapahiwatig na kahit sa kabilang buhay, ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga ay hindi matatapos. Pero dito na nag-iiba ang takbo ng kwento. Ang kamatayan ni Camallia ay hindi naging katapusan. Sa halip, ito ang naging simula ng isang himala na mababago sa kapalaran ng kanyang pamilya. So anong nangyari? Siyempre, sunod ng mga anak yung huling-hiling niya at mula sa mismong libingan niya may tumubong isang kakaibang halaman. Ang mga bunga nitong bilog at pula, hindi lang pala masarap. Ito ang naging simula ng bago nilang buhay. At ang himalang yun yung parang sampal na gumising sa konsensya ng kanilang ama. So, klarong-klaro, di ba? Ang halaman ay hindi lang basta halaman. Ito ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang tumawid kahit sa kamatayan para lang maalagaan ang mga naiwang anak. Ngayon, tara't himayin natin ang mas malalim na kahulugan ng alamat na ito at magsimula tayo sa mismong pangalan ng halaman. Dito talaga makikita yung ganda ng kwento Kasi yung pangalang kamatis, may pinanggalingan pala yan. Ito ay mula sa pinagsamang pangalan ni Camallia at sa kanyang walang sawang pagtitiis. Pinagsama sila, naging kamatis. Kaya sa bawat bunga, dala nito ang alaala ng kanyang sakripisyo. Pero hindi lang yan. Bukod sa pinagmulan ng kamatis, ang alamat na ito ay may dalawang napakalalim na aral na inihahain sa atin. Okay, unang aral, makikita natin sa karakter ng ama. Ito yung classic na laging nasa huli ang pagsisisi. Huli na nang mamulat ang mga mata niya sa mga pagkakamali niya, nung wala na ang asawang buong pusong nagmahal at nagtiis para sa kanya. Masakit, pero totoo, ang pagsisisi madalas dumarating kapag huli na ang lahat. At ang pangalawang aral, ito ay para sa ating lahat. Isang malaking paalala na sana pahalagahan natin ang mga taong nagmamahal sa atin habang sila ay naririan pa. Huwag nating hintayin na mawala sila bago natin maunawaan ang kanilang halaga. Kaya naman sa huli, ang alamat ng kamatis ay higit pa sa isang kwento. Ito ay salamin ng ating kultura. Isang paalala sa walang kapantay na sakripisyo ng isang ina, sa hapdi ng pagsisisi at sa pag-asang laging may puwang para sa pagbabago. Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong.
Sa paanong paraan kaya hinuhubog ng mga kwentong tulad nito ang ating mga pagpapahalaga at mga desisyon sa buhay? Isang bagay na sulit pag nilayan.